Ganda ng bagong immigration stream na ito ng province of Alberta, Canada. Malapit na guys, March 1 magsisimula. Ito po ang Tourism and Hospitality Stream. At sure ako, marami tayong kababayang Pilipino ang makikinabang sa permanent residency program na ito sa Alberta. Ano ang detalles nito? Stay tuned guys, yan ang ating topic ngayon. And don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po muli sa ating Menchi's Philcan Life. Another topic about Canada ang pag-uusapan natin, and this time it's about the province of Alberta. Kung interesado kayo sa ganitong mga paksa, guys, you may consider subscribing sa ating channel, Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Click the join button below. And now, gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, Bong Manubag, Chunga Ka, Marjorie Ramos, Coach RM, Richel Dumalag, Imelda Leal, Joyax Carcueva, kay Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. And now, let's go to our topic right away. Heto na guys, heto na. Sabi ko sa inyo, maganda. Maganda ang bagong programang ito guys. May bago pong immigration program na ila-launch ang province of Alberta. Ito po ay noong February 13 nila ini-announce. Pero magbubukas ng March 1 of 2024. At malapit na. I'm so excited. Permanent residency ito guys. At nakikita ko na hindi mahirap yung mga requirements. Kaya naman sabi ko sa inyo ay maganda. As backgrounder guys, pag-usapan muna natin, ang Alberta po, isa sa pamosong probinsya ng Canada. Sapagkat ang Alberta, one of the prairie provinces, big ang kanila pong tourism doon guys. Malaki ang tourism activities nila doon. Kaya naman itong tourism and hospitality stream na ito ay sagot po sa pangangailangan ng Alberta sa marami pang workers. Kasi may shortage po sila ng manpower or labor shortage doon sa probinsya ng Alberta. Ang bagong program na ito guys ay sa ilalim ng kanilang Provincial Nominee Program na ang pangalan ay Alberta Advantage Immigration Program, AAIP. And this program hopes to make the tourism economy of Alberta more than double. Ayan. So, hindi lang double more than double. Pag sinabi po bang tourism and hospitality, anong nakapaloob dito? Mga establishment ng pagkain, mga restaurants, mga fast food chain, lahat ng mga kainan, mga ganyan. At ang hospitality naman, kasama na po yung mga hotels, motel, mga cottages, mga resorts, at iba pa ng mga guest houses. Ang Alberta po ay napakarami ng mga resorts. Kasi meron sila daw ang mga Banff, meron silang mga Jasper, Alberta, mga resort area, etc. Kaya malawak po talaga ang tourism industry sa probinsya ng Alberta. So ano ang mga posibleng trabaho na masasakop ng programang ito? Cook. Yan. Yung mga nasa restaurants, lahat ng mga trabaho dyan, yung mga halimbawa ay mga cleaner, mga housekeeping aid, mga tour guide, at iba pa po na nasa mga hotel and restaurants industry. Sabi ko nga po sa inyo, tourism is big in Alberta. Sapagkat ang totoo po, 11% ng tourism sa buong Canada ay nasa probinsya ng Alberta. Ganun karami, ganun kalaki ang larangan ng turismo sa Alberta. At gusto pa nila itong gawing more than double. Alam nyo ba na noong 2022, nasa 32 million na mga tao o mga turista ang dumating po sa Alberta para pumunta sa kanilang iba't ibang mga events doon. Isang malaking bagay yung kanilang Calgary Stampede. At meron pang iba't ibang mga events po sa Alberta na dinadayo ng mga turista. But the truth guys, ang ayon sa pinalabas pong report ng Immigration Alberta, sinasabi nila doon na napakalaki pa rin po ng kanilang shortage sa manpower or malaki pa rin po ang kakulangan sa mga workers sa tourism and hospitality industry. In fact, ang restaurants ay meron pong 9% na shortage ng mga workers
sa ngayon. Meron tayong nakikitang oportunidad para kayo ay makapagtrabaho sa Alberta. May shortage pa pala sila ng workers doon sa mga restaurants. So, yun yung background. Ngayon naman, ito na, pag-usapan na natin yung program ng Tourism and Hospitality Stream. Sabi ko po, maganda. Why? Because this is a program for permanent residency. Sa pagtatrabaho pa lamang ng kaunting panahon, magiging qualified ka na to be a candidate for permanent residency. At ang makikinabang nito ay ang mga nagtatrabaho na sa Alberta. So, ano ang eligibility para kayo ay ma-qualify dito? Number 1, 6 months at least na pagtatrabaho po sa tourism or hospitality job in Alberta. Number 2, you must have a valid job offer or job contract mula sa isang legit na company mula sa Alberta. At number 3, you must meet all the qualifications and criteria to become a permanent resident in Canada. Yun lang, tatlong yun guys. Ang mga requirements, diba? Kaya sabi ko sa inyo ganda ng programang ito ng Alberta at malapit na nila itong simulan. How will it work? Paano tatakbo ang programang ito? Okay, unang-una, kung ikaw ay eligible, then makakapag-apply ka. Okay? Kung meron ka ng mga binanggit nating mga eligibility, makakapag-apply ka. Kapag ikaw ay successful applicant, inonominate ka ng Alberta para sa federal program ng PR. Ayun. So, parang ikaw ibibigyan ng nomination para ma-qualify ka na para sa PR program ng federal government. Okay. Ano naman yung qualifications sa federal PR? Isa na doon yung English test. Bukod doon, magpapalabas po by March 1 ang Alberta ng other na mga definite na guidelines for this. Ito ay isang provincial nominee program at ang provincial nominee po ay dalawang kategorya ang pag-apply sa PR. Merong express entry aligned at saka meron pong non-express entry, meaning hindi ka dadaan ng express entry. So, abangan natin paglabas ng guidelines po ng Alberta kung ano yung sinasabi nila ng mga iba pang mga detalyes. And then, kapag kayo ininominate na ng Alberta, it's either bibigyan kanilang additional points na 600 points or something, kung ano man yung mga kanilang sasabihin doon sa bagong guidelines. And then, apply ka na ng PR and hintayin mo na lang na ma-approve ka. Normally, 6 months po ang processing para maging permanent resident. Okay? Kita nyo guys, paiksi na yung mga requirements ng pagtatrabaho sa Canada. And this is good news, no? Yun yung sinasabi natin na in 2024 sana gumanda pa ang mga immigration program para sa mga immigrants or coming to Canada, di ba? And ito na yung mga tugon, no? 6 months lang, qualified ka na for PR. Dati, mga 1 year, di ba? 1 year. Ngayon, 6 months na lang. So, paano mag-a-apply naman sa mga trabaho, guys? Kung kayo nasa Pilipinas pa or nasa ibang bansa at gustong pumunta para sa Alberta Tourism and Hospitality Program na ito, well, mag-a-apply po kayo kung may agency na nag-o-offer ng mga ganyang programa at no placement fee, yung mga trabaho ng mga hotel workers, mga nasa restaurant, kung may mga agency po or consultant na hindi kayo tatagain sa singil. O di kaya naman, kung gusto nyong mag-direct hiring or mag-apply direct sa mga employers, tsaga-tsagaan nyo lang po ang pag-apply sa job bank, guys. Napakarami po ng job sa job bank na pwedeng applyan para sa Alberta. At kayo ay gagawa ng inyong mga Canadian resume. Marami po akong video about how to make Canadian resume at how to apply. Ilan lang po ito sa mga jobs na nakikita natin sa job bank para sa Alberta. Food counter attendant, food service supervisor, food service supervisor cook, mga cook pa uli, may sous chef, mga sous chef, at iba pa. Check lang ninyo guys and then mag-apply. Thank you guys for watching at sana po nagustuhan nyo na naman ang bagong balitang ito. Isa na namang magandang pagkakataon. Kung nagustuhan ninyo ang ating topic guys, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Thank you channel members!
Thank you kay Crystal Snow, Bong Manubag, Chungak Ka, Marjorie Ramos, Coach RM, Richel Dumalag, Imelda Leal, Joyax Carcueva, kay Nani M. Vlog, Joan Canlas, Joy Alicando, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support. Yan na muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Si Ate Menchi po ito. God bless.